Sanya, anong oras na? Bilisan mo nga riyan at malilate ka na, sigaw ni Mama. Tinignan ko ang aking orasan at laking gulat ko nang makitang 7:00 na pala. Lagot na naman ako nito. Dali-dali naman akong naligo at nagbihis upang ako'y makaalis na. Sabi ko naman sa iyo, Ma, kailangan ko na talagang lumipat ng matitirhan. Yung malapit lang sa pinapasukan ko para hindi ako malate. Lagot na naman ako nito. Nakasimangot kong saad kay Mama. Aba, kung sana ay gumigising ka ng maaga, edi sana hindi ka malilate, no? Sagot niya sa akin. Hindi na ako kumain at dali-dali na lang ako lumabas ng bahay upang maghanap ng motorsiklo na aking masasakyan papuntang paaralan. Nga pala, ako si Sanya, 25 taong gulang at isang maestra sa kolehiyo. Salamat kuya! Tugon ko kay Manong nang makarating kami sa paaralan. Takbo rito, takbo roon. Ito na lamang po palagi ang aking ginagawa sa tuwing ako ay papasok araw-araw. Si Mama kasi ayaw pa rin akong payagan tumira mag-isa. Kesyo delikado raw at mabuti nang makita niya ako parati para alam niyang ligtas ako. Ayaw pang aminin na mamimiss niya lang ako. Good morning! Good morning! Good morning! Tila nagising ang diwa ko nang biglang bumati ang kapwa kong guro, si Lloyd. O Sanya, kaaga-aga ba't ganyan na naman yung mukha mo? Late na naman ba? Sabi ng mag-apartment ka na. Meron sa amin may bakante. Sige na, go na girl. Bungad niya. Napairap na lang ako sa kanya. Alam niya kasing ayaw talaga akong payagan ni Mama. Kaya yan, palagi na lang akong tinutukso. Manahimik ka nga. Napasarap lang ng tulog kaya tanghali nagising. Marami na naman pong pula sa DTR mo, Iha. Good luck! Pabirong saad niya. Hindi ko na lang siya pinansin pa at agad-agad na lang akong naghanda para sa aking unang klase. Na dapat sana kanina ko pang 8:00 sinimulan pero sa kasamaang palad 8:05 na. Heto na naman po tayo. Takbo ulit, Sanya! Baka akalain ng mga estudyante mo wala ka na naman. Bilis! Aray! Sigaw ko nang bigla akong matapilok kakatakbo. Lagot! Ang mga gamit ko! Tanga mo naman, Sanya! Late ka na nga, lampa-lampa ka pa! Nakakahiya sa mga estudyante. Dali-dali kong pinulot ang mga gamit ko nang biglang may tumulong sa akin. Ba't ka tumatakbo? Late ka na ba? Tanong niya. Tinignan ko siya at laking gulat ko. Ang gwapo! May anghel sa harap ko. Napatulala akong napatingin sa kanya. Sabay tango ng aking ulo. Saang room ka ba? Hatid na kita. Alok niya. Hoy, Sanya! Bakla ka! Magdahan-dahan ka naman kasi! Biglang dating ni Lloyd. Kaya naman, dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko sa kamay ng anghel. Sa lalaking tumulong sa akin. Sige, okay lang, salamat, sabi ko. Suotin mo nga tong ID mo, baka mapagkamalan ka na namang estudyante. Ba't kasi iniwan mo to sa desk mo, ha? Gusto mo bang bumalik sa pagiging estudyante? Usisa ni Lloyd na tila may gustong ipahiwatig. Baliw! Inayos ko lang yung uniform ko kanina kaya nakalimutan kong dalhin sa kamamadali. Depensa ko. Pero Lloyd, bagong instructor ba natin yun? Anong department? Tanong ko. Oy, ang gaga! Bakit? Nabihag ba niya ang puso mo? Tinaasan ko siya ng kilay at akmang susuntukin. Eto naman, di mabiro. Actually, hindi. Hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang din nakita. Baka sa ibang department, hindi ko alam. Pero in fairness, ang gwapo! Sagot niya.
Tumangon naman ako at pumasok na sa aking klase. "Ma'am, late ka na naman!" sabi ng estudyante ko. "Pagpasensyahan po ninyo sapagkat ang daming nangyari ngayong araw na ito," saad ko. Hindi talaga ako magandang ehemplo sa mga batang ito. Isang guro, palaging late? Naku naman. "Ma'am, kung sana'y terror kayo, sobrang okay lang na palagi kang late para bawas sa oras ng klase. Pero ma'am, konting oras lang meron tayo sa isang araw tas late ka pa? Huwag ganun, ma'am," pabirong sabi naman ng isa ko pang estudyante. "Opo, pasensya na po. Pagsusumikapan ko po bukas, hindi na malilate ha, promise." Natatawang sagot ko sa kanila. O sige na, tama na ang chika at tayo magsisimula na ng ating klase. Alright, can anyone in the class give me a short recap of our discussion last meeting? Okay, go on. Habang ang aming klase ay nagsimula na, biglang may kumatok at laking gulat ko nang makitang ang anghel kanina ay nasa harapan ko ulit ngayon. "Excuse me, ma'am, is this the Genso class of Miss Madrigal?" Tanong niya. "Yes, this is. How may I help you?" Sagot ko. Tila nagulat siya sa sagot ko, ngunit bigla siyang ngumiti sabay sabing, "Magandang umaga po. I am Alexander Villanueva, a transferee." Ha? Ano? Teka, ano? Transferee? Ibig sabihin, estudyante siya. Estudyante? Hindi siya guro? O kahit staff man lang? Seryoso? Totoo? Bakit? Bakit? Estudyante ka? Mahinang tanong ko. Tumango siya bilang pagsagot. "Ah, I see." Sabi ko habang kumukurap-kurap. Bakit ko naman to estudyante? Why? Sayang. Bigla akong bumalik sa aking huwisyo at ipinakilala siya sa buong klase. Pag minamalas ka nga naman, no? Nagpatuloy ang klase, ngunit hindi ko maiwasang mag-isip tungkol kay Alexander Villanueva. Isang transferee na nagpakilala sa harap ng klase at sa mga mata ko, siya na yata ang anghel na bumangon sa aking mga pangarap. Ang hindi ko lang alam, hindi pala siya guro, kundi isang estudyante lang. Habang patuloy ako nag-iisip tungkol kay Alex isang araw, habang kumakain ng tanghalian, biglang lumapit si Mama at naupo sa harap ko. Minsan ay nagiging tahimik siya, ngunit sa araw na yun, parang may gustong iparating. "Sanya," sabi ni Mama, habang pinagmamasdan ang mukha ko. "Napansin ko na parang palagi kang pagod kapag uuwi ka at kapag papasok sa paaralan. Nakikita ko rin na late ka na naman palagi. Ang layo-layo kasi ng paaralan sa bahay natin." May kabuntot na pagkaalala sa kanyang tinig. Sabay nagtanong siya. "Ano? Gusto mo ba talagang mag-apartment na lang? Siguro makakatulong sa iyo para hindi ka na laging nagmamadali at makapagpapahinga ka pa ng maayos." Nagulat ako. Teka, si Mama, na palaging tutol sa mga ganitong bagay, ay biglang napapayag na mag-apartment ako? Oh, sa totoo lang, akala ko'y mag-aaway pa kami dito. Pero bakas na sa katawan ko ang pagod. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang dami kong iniisip. Ang klase, ang mga estudyante, at syempre ang sitwasyon ko bilang guro. Kung patuloy na ganito, baka hindi ko nakayanin. "Ma, seryoso ka?" Tanong ko.
Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Oo anak, kailangan mo rin ng space para sa sarili mo. Baka matulungan ka rin na makalapit sa school para hindi ka na magmadali, sagot ni mama. Walang sinayang na oras, nagdesisyon akong maghanap ng apartment na malapit lang sa paaralan. Medyo malayo kasi ang bahay namin sa lugar kung saan ako nagtuturo at hindi ko na kayang magsakripisyo ng higit pa sa aking katawan. Sa tuwing uuwi ako, parang wala ng enerhiya. Sa mga oras na yon, madalas ko nang naiisip na kung sana mas malapit ako sa paaralan, baka mas magaan ang pakiramdam ko. Salamat po, Mama, sabi ko, puno ng pasasalamat. Alam kong malaki ang sakripisyo niya, pero ramdam ko na tanggap na niya na kailangan ko ng independensya. Pagkatapos ng ilang araw, nakahanap ako ng isang maliit na apartment na malapit lang sa paaralan. Nang mag-movie ako, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi ko na kailangan magmadali sa umaga at ang mga gabi ko ay naging mas tahimik at komportable. Walang masyadong ingay, pero wala ring magulang na laging nag-aalala. Naging okay naman ang takbo ng buhay ko kahit wala na ako sa bahay. Tumatawag pa rin si mama upang mangumusta at sobra ko na-appreciate yon. Kinabukasan, sa paaralan, nakita ko na naman siya. Simula nung pumasok si Alexander Villanueva, mas kilala na bilang Alex sa klase ko. Iba ang naramdaman ko. Sa kabila ng pagiging transfer niya, parang may kakaibang koneksyon kami. Minsan nga, nahihirapan ako mag-focus sa pagtuturo dahil tuwing titingin ako sa kanya, siya na lang ang nakikita ko. Ang mga mata niyang puno ng pagnanais na matuto at ang mga ngiti niyang nagpapasaya sa araw ko. Ngunit alam kong may mga hangganan. Isang araw pagkatapos ng klase, habang abala ako sa pag-o-organize ng aking mga gamit sa desk, lumapit si Alex. Ma'am Sanya, may tanong po ako. Agad na tumigil ako sa ginagawa ko at tumingin sa kanya. Oo, Alex, anong kailangan mo? Tanong ko habang hinihila ko ang upuan ko para maupo. Pwede po ba kayong magbigay ng extra reading materials? Nahihirapan po kasi ako makahabol sa mga klase niyo. Medyo nahihiya pa siyang magsalita, pero malinaw ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Oo naman, siguro pwede kitang bigyan ng mga materyales. Ipapasa ko na lang sa susunod na linggo. Huwag kang mag-alala, makakaya mo yan. Sagot ko at nagbigay ng mahinhing ngiti. Alam kong may potensyal siya, pero may mga pagkakataong natatakot akong baka malimutan ko ang tamang hangganan. Nakita ko ang mga mata ni Alex na kumislap ng may saya. Salamat po, ma'am. Hindi ko mapigilan ang sariling magka-emosyon. Ang saya ko na matulungan siya. Pero napagtanto ko rin na may mga limitasyon kami bilang guro at estudyante. Isang linggo ang lumipas at nakuha na nga ni Alex ang mga materyales. Habang abala ako sa pagtuturo ng mga bagong aralin, palagi kong nararamdaman ang presensya ni Alex. Minsan, ay nagkakaroon kami ng mga maikling pag-uusap sa pagitan ng klase. Ngunit hindi ko maiwasang mag-alala na baka makita kami ng ibang tao at mag-isip na hindi maganda. Isang araw, habang nagpapaliwanag ako ng mga konsepto sa klase, natanaw ko si Alex sa likod ng silid. May mga pagkakataong hinuhugot ko ang sarili ko mula sa mga titig na iyon. Pero ang pakiramdam ko, parang isang magnet na hindi ko kayang itulak palayo. Hindi ko pa rin siya matanggal sa isipan ko. Simula ng mga unang linggo, ang mga maliit na detalye ni Alex ay hindi ko na napapansin bilang isang guro.
ngunit bilang isang tao na may malalim na koneksyon. Habang tumatagal, lalo kong napapansin ang kanyang mga effort, hindi lang sa mga asignatura, kundi pati na rin sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, ng isang araw na napansin niyang pagod na ako sa klase, niyaya niya akong maglakad-lakad sa labas para makapagpahinga ng konti. Bagamat ayaw kong magpakita ng labis na interes, ang pag-aalaga ni Alex sa akin ay nagbigay ng kaligayahan sa aking puso. Hindi ko na rin napigilan ang pagngiti tuwing siya ang nasa paligid. May mga pagkakataong magkasama kami sa library, naghahanap ng mga materyales na makakatulong sa kanya. Sa mga oras na iyon, nakikita ko siya hindi lamang bilang estudyante, kundi bilang isang taong malalim ang pag-iisip at may mga pangarap. Madalas ko siyang marinig na nag-uusap tungkol sa kanyang pamilya, ang mga sakripisyo nila, at kung paano niya nais na magtagumpay sa buhay. Saan man, hindi ko maiwasang magbigay ng gabay at suporta sa kanya. Para bang may isang natural na koneksyon na nagbubuklod sa amin, ang pagkakaroon ng parehong hangarin sa buhay at ang pagnanais na magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Isang hapon, habang nag-uusap kami tungkol sa kanyang mga pangarap, nahulog ang kanyang lapis. Habang binabaan niya ito, hindi ko napigilang hawakan siya sa kamay upang tulungan siyang kumuha ng lapis. Sa isang mabilis na sandali, nagtagpo ang aming mga mata. At may mga salitang hindi nasabi. It was as if time had stopped for a moment. Salamat, Ma'am, sabi ni Alex. Ngunit sa mga mata niyang puno ng pasasalamat, naramdaman ko ang isang nararamdaman na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Tinutulungan ko siya, pero ako rin ay natutulungan sa pamamagitan niya. Natutunan ko ang halaga ng mga maliliit na bagay sa buhay. Minsan, habang nag-uusap kami tungkol sa mga natutunan ko mula sa kanya, naging malinaw sa akin na hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko. Ang mga simpleng sandali, ang mga tawanan, ang mga pagsuporta sa isa't isa, nagbigay daan sa isang mas malalim na pagtingin sa aming relasyon. Pagkatapos ng klase, habang nagsasara na ako ng silid, lumapit si Alex sa akin. Ma'am, baka pwede po tayo mag-coffee mamaya? May gusto lang akong pag-usapan. Medyo napansin ko ang tono ng kanyang boses na tila may kabigatan. Hindi ko na siya pinansin ng diretsyo. Alex, alam ko na kailangan mo mag-aral ng mabuti. Tapos na ang klase. Baka pwede natin pag-usapan yan bukas. Bumuntong hininga si Alex at humingi ng paumanhin. Sorry po, ma'am. Hindi ko po dapat pinipilit. Okay lang, sagot ko. Pero sana maintindihan mo na may mga hangganan tayong mga guro at estudyante. Matapos ang pag-uusap na iyon, nagkaroon kami ng distansya para bang isang malaking pader na humarang sa pagitan namin. Hanggang isang araw, biglang may nangyaring hindi ko inaasahan. Isang linggo matapos ang aming pag-uusap, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mama. Tinutulungan ko siya sa negosyo nila, kaya nang mag-ring ang telepono, sobrang excited ko at agad ko itong sinagot. Sanya, may balita ako, sabi ng kapatid ko. Si Mama, Sanya. Wala na si Mama, Sanya. Ang mga salitang iyon ay nagdulot na isang napakabigat na pagkabigla sa aking puso. Agad kong pinatay ang telepono at napaupo sa aking lamesa. Tila ang buong mundo ay bumagsak sa paligid ko. Ang mga salitang wala na siya ay paulit-ulit
na umiikot sa aking isipan. Ang aking ina. Ang aking ina na palaging nandyan para sa akin. Ang nagbigay ng lakas at gabay sa lahat ng aspeto ng aking buhay ay wala na. Isang matinding kalungkutan ang bumalot sa aking puso at sa mga sandaling iyon, parang wala akong lakas na magpatuloy. Napaupo ako sa aking lamesa. Ang kamay ko ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Hindi ko kayang ituloy ang anumang gawain. Nais ko lang umiyak, sumigaw, magtago sa isang sulok. Ang mga plano ko sa buhay, pati na ang mga pangarap ko, ay naging isang malabong larawan na unti-unting naglalaho sa harap ko. Ang mga tanong kung paano ko haharapin ang hinaharap ng wala ang aking ina ay sobrang sakit sa aking dibdib. Habang ako'y nakaupo, tinignan ko ang mga larawan ng aking pamilya na nasa aking mesa. Dahan-dahan kong pinunasan ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luhang hindi ko kayang pigilan. Sa mga oras na iyon, tila ang mga tao sa paligid ko ay napakalayo. Ngunit may isang taong bigla na lang nagpakita sa aking harapan. Si Alex. Hindi ko na namalayan na pumasok siya sa aking silid. Hindi ko rin napansin ang mga hakbang niyang dahan-dahan na parang nag-aalangan. Agad na naupo siya sa aking tabi. Hindi niya ako tinanong kung anong nangyari o kung anong pakiramdam ko. Hindi niya kailangang tanungin. Alam niyang wala akong sasabihin kundi ang mga salitang puno ng sakit at lungkot. "Ma'am, nandito ako," sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Wala kang kailangan gawin ngayon. Sige lang, umiyak ka lang. Nandito lang ako." Hindi ko alam kung bakit. Pero sa mga salitang iyon, parang ang bigat ng nararamdaman ko ay unti-unting gumaan. Napayakap ako sa kanya. At sa mga kamay niyang humaplos sa aking likod, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kaluwagan. Hindi ko alam kung gaano siya katagal nandoon, ngunit natutunan kong tanggapin ang kanyang suporta. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagsalita ng mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ang presensya ni Alex ay naging daan upang kahit papaano ay makahanap ako ng lakas. Ang mga simpleng kilos niya, ang pag-abot sa akin ng tissue, ang paghaplos sa aking buhok, at ang paminsan-minsan niyang pagtapik sa aking likod ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng proteksyon at malasakit. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng aking pagkalumbay ay may isang tao palang nandyan upang maging sandigan ko. Ilang araw ang lumipas at sa mga sumunod na linggo, hindi pa rin ako lubos sa nakakabawi sa pagkatalo. Ngunit si Alex, patuloy na nariyan. Pinipilit niyang magbigay saya, magdala ng mga bagay na makakatulong sa aking makalimot sa kahit isang saglit. Isang araw habang siya ay naglalakad papunta sa aking desk upang magtanong tungkol sa aralin, dumaan siya sa harapan ko at bumulong. "Ma'am, kung kailangan mo ng tulong o kahit isang tao lang na handang makinig, andito ako." Hindi na ako makasagot. Ang isang maliit na ngiti lang ang naipakita ko. Ngunit sa kabila nito, alam kong hindi ko na kailangang mag-isa sa ganitong kalungkutan. Minsan, habang nagtuturo ako, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol kay Alex. Tila ba siya na lang ang tumulong sa akin upang muling tumayo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napagtanto ko na ang aming ugnayan ay lumalalim.
Hindi sa paraan na akala ko noon, ngunit sa isang malalim na pagpapahalaga sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, sa kabila ng lahat ng takot, nahanap ko kay Alex ang isang kahulugan ng pagkakaibigan at suporta na higit pa sa mga salitang kaya kong ilahad. Isang linggo pagkatapos ng libing ng aking ina, umupo kami sa isang park at nagmasid ng mga nagdaraan. Alex, sabi ko, salamat sa lahat ng ginawa mo. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang lahat ng ito nang wala ka. Hindi siya tumugon agad. Tinutok niya ang tingin sa malalayong bundok at pagkatapos dahan-dahan niyang sinabi, "Huwag mong alalahanin, ma'am. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa." Sa mga sandaling iyon, nalamnan ko na ang mga hangganan na itinakda namin ay may kahulugan. Hindi ko kailangang magtago ng mga nararamdaman ko kay Alex. Hindi siya nagmamadali at hindi niya ako pinipilit. Nandyan lang siya. At ang mga pagkilos niyang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas na muling magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngunit gaya nga ng ibang storya, lahat may hangganan. Ma'am, hindi ba't bawal yung relasyon niyo? Bungad sa akin ni Trisha nang dumating ako sa kanilang silid. Ano relasyon? Sagot ko sabay iling. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ni Trisha. Ilang beses ko na po kayong nakita ni Alex na magkasama, ma'am. Sagot niya at nakatingin siya sa akin ng may halong pagkabahala at kalituhan. Napaatras ako ng kaunti. Ang mga mata ko ay napadako kay Trisha at sa mga salitang iyon, parang may biglang lumaki sa aking dibdib na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko inaasahan na mapapansin pala nila ang mga simpleng sandali ko kay Alex. Ang mga oras na nag-usap kami, nag-aaral, o magkasama sa kabila ng mga klase. Tila ba ang bawat hakbang namin ay nagpapalakas sa mga tanong at hinuha ng ibang tao. Trisha, nagsimula ako. Ngunit nahirapan ako maghanap ng mga salita. Wala kang dapat ipag-alala. Magkaibigan lang kami ni Alex. Ang relasyon namin bilang guro at estudyante ay tanging respeto at profesionalismo lamang. Ngunit si Trisha, hindi yata kontento sa aking sagot. Ma'am, baka po kasi hindi niyo po nakikita, pero alam ko po ang nararamdaman ni Alex. At parang kayo po, may nararamdaman din po kayo. Hindi ko po kayang makinig lang sa mga maaanghang na salita galing sa ibang tao. Ma'am, kilala ko kayo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko akalaing makikita ito ni Trisha at lalo na hindi ko akalaing magiging usap-usapan sa mga estudyante ang nangyaring mga simpleng sandali ko kay Alex. Hindi ko kayang sagutin agad. Ramdam ko ang kaba, hindi lang para sa aking sarili, kundi para kay Alex din. Tila ba may humihigop sa aking dibdib at ang mga tanong na naiwan ay naglalaro sa aking isipan. Trisha, wala kaming espesyal na relasyon. Wala sa mga sinabi mong nararamdaman ko para kay Alex. Sagot ko ng dahan-dahan. Tinignan ang mga mata ni Trisha upang ipakita ang seryosong tono ng aking mga salita. Ang tanging relasyon namin ay guro at estudyante. At iyon ang dapat manatili. Tumingin siya sa akin na may kahulugan at para bang naiintindihan na niya. Ngunit may pag-aalangan pa rin sa kanyang mga mata. Sana po ma'am maging maingat po kayo. Ayaw ko pong may mangyaring hindi maganda sa inyo ni Alex. Dahil sa sinabi niyang iyon, nagsimula akong mag-isip ng malalim. Baka nga may mga pagkakataon na hindi na kami nakakapagtago ng aming ugnayan. At kahit gaano ko man ito itanggi, nararamdaman ko na ang mga susunod pa na linggo ay magiging mas mahirap para sa amin ni Alex.
Nang maghiwalay kami ni Trisha, umupo ako sa isang sulok ng klase. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, kung paano ko pahihintulutan na magpatuloy ang relasyon ko bilang guro at ang mga damdamin ko kay Alex na walang kasiguraduhan. Ang mga salita ni Trisha ay tila naging babala, isang paalala na hindi ko na dapat baliwalain ang mga hangganan na itinakda ko para sa aming dalawa. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang klase. Ngunit sa likod ng bawat tawa at ngiti, may mga tanong akong patuloy na bumabagabag sa akin. Kung totoo ang sinabi ni Trisha, kung may mas malalim pang koneksyon kami ni Alex, paano ko ito haharapin ng hindi lalabag sa mga alituntunin ng pagiging guro? Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko ang may mga pagkakataon na ang tamang desisyon ay hindi palaging madaling gawin. Hindi ko na kayang maghintay pa. Ang bawat araw ay naging isang hamon. Lahat ng iniisip ko ay si Alex. Ngunit sa bawat pagkakataon na magkasama kami, natatakot ako na mawala ng kontrol. Ang mga alalahaning umuukit sa aking isipan, ang pagiging guro, ang pagiging malapit kay Alex. Lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng isang mahirap na desisyon. Ipinasa ko ang lahat ng mga materyales kay Alex bago magtapos. Ipinasa ko ang lahat ng mga materyales kay Alex bago magtapos ang semestre. Walang huling salitang ipinahayag, walang paalam. Ang lahat ng ito ay natapos ng mabilis, na hindi ako nagbigay ng pagkakataon sa mga nararamdaman ko na magtuloy. Nagdesisyon akong umalis. Tumanggap ako ng pagkakataong magturo sa ibang bansa, isang bagong simula sa isang. Nagdesisyon akong umalis. Tumanggap ako ng pagkakataong magturo sa ibang bansa, isang bagong simula sa isang banyagang lugar, malayo sa lahat ng alaala at mga taong nagpapaalala sa akin kay Alex. Ibinukas ko ang pintuan ng bagong buhay na hindi na kailangang magdala ng anumang timbang o alaala na masyadong magulo para sa akin. Iyon ang desisyon ko. Wala nang balikan, wala nang tanong. Habang sinusuong ko ang bago kong landas, nag-impake ako ng mga gamit. Bawat sandali ay masakit, ngunit alam ko na ito ang tamang hakbang. Alam ko na ang paghihiwalay kay Alex ay hindi madali, ngunit kailangang mangyari. Ang puso ko ay naglalaban. Ibinabalik ako ni Alex sa mga magagandang alaala, ngunit alam kong walang magandang patutunguhan ang lahat ng iyon. Mahirap na ipagpatuloy kung alam kong may mga hangganan na hindi ko kayang lampasan. Habang ang mga gamit ko ay isa-isa nang naipasok sa aking maleta, nagkaroon ako ng mga sandali ng pag-iisa. Para bang ang buong mundo ay nakatingin sa akin. Hindi ko na kayang magpatuloy sa kung anong klaseng relasyon mayroon kami ni Alex. Masakit na lisanin siya, ngunit alam ko na ito ang pinakamagandang hakbang para sa aming dalawa. Hindi ko pinalam kay Alex ang aking desisyon. Walang huling paalam, walang isang pagtingin, walang anumang salita na magpapaliwanag sa lahat na nangyari. Lisanin siya ng hindi nag-iiwan ng bakas. Isang desisyon na kasing sakit ng iniwang mga alaala. Ibinaba ko ang aking telepono. Hindi ko na tinawagan si Alex. Naglakad ako papunta sa airport at pumasok sa eroplano patungo sa isang bagong buhay. Malayo sa lahat ng hindi ko kayang hawakan. Si Alex? Hindi ko alam kung paano siya maghahanap ng mga sagot sa aking pagkawala. Hindi siya nakapaghanda para sa hindi inaasahang pag-alis ko. Para bang nawala ako ng hindi niya batid, tulad ng isang ulap
na dahan-dahang nawala sa kalangitan. Lumipas ang mga taon at sa kabila ng lahat ng mga nagdaang pagsubok, natutunan ko ring mag-move on. Ang buhay ko sa ibang bansa ay puno ng mga bagong karanasan, bagong mga tao, at mga oportunidad na nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Nagkaroon ako ng kasintahan, nagguro rin, ngunit sa ibang paaralan. Kami ay magkaiba ng landas, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan ko na tanggapin ang pag-ibig sa ibang paraan. Ang buhay ko ay puno ng kasiyahan. Masaya ako sa aking trabaho at sa aking personal na buhay. Isang araw pagkatapos ng ilang taon ng pagtuturo, nagdesisyon akong umuwi ng Pilipinas. Laging nasa isip ko ang aming bahay na pinapatayo sa probinsya. Isa itong proyekto na pinapangarap ko at ng aking pamilya. Napagpasyahan ko na balikan ang progreso ng konstruksyon at tignan ang mga nangyari simula na umalis ako. Wala akong kaalaman kung ano ang mga pagbabago na naganap sa mga taon ng aking pagkawala. Pagdating ko sa probinsya, ako'y sinalubong ng aking mga kamag-anak. Tumuloy kami sa lugar kung saan itinatayo ang bahay. Habang binabaybay namin ang daan, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang magiging itsura ng bahay na pinapatayo namin. Nang makalapit kami sa site, napansin ko ang mga manggagawa at ang mga inisyatibo sa lugar. May isang lalaking nagmamasid sa paligid. At nang lumapit kami, napansin ko ang pamilyar na itsura niya. Ang mga mata, ang postura, ang aura. Lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na parang may koneksyon akong nakalimutan. Paglapit namin sa kanya, nagulat ako nang siya mismo ang nagbigay ng kamay sa akin at nagpakilala. Hi Sanya, it's been a long time. Wika ng lalaki. Si Alex. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Wala akong imik. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Si Alex. Ang batang lalaking iniwan ko noon. Ang engineer na nag-aalaga sa bahay namin ngayon. Alex? Ikaw ang engineer dito? Tanong ko. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Nagsimula akong magduda kung totoo ba ito o isang masamang biro. Tumango siya at ngumiti. Oo, ako nga. Pinili ko ang trabahong ito upang maging bahagi ng pagbuo ng isang bagay na espesyal. Isang bahay na magiging tahanan ng mga alaala. Puno ako ng mga tanong at sa kabila ng mga taon na lumipas, ang mga emosyon ay muling nagbalik. Hindi ko pa rin alam kung ano nangyari kay Alex pagkatapos kong umalis. Bakit siya narito? Ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkakita sa akin ngayon? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng lahat ng ito. Pero ang mga tanong na bumangon muli sa nakaraan ay hindi ko kayang isantabi. Sa kabila ng saya ng mga taon ng aking bagong buhay, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan at ang paghihiwalay na hindi ko natapos noon. Si Alex, na sa kabila ng lahat na nangyari ay patuloy na nagpatuloy sa buhay. At ako, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga sagot sa mga tanong ko sa sarili ko. Pagbalik ko ng probinsya, sumunod si Jacob, ang kasintahan ko, upang makasama ako at magsimula ng bagong yugto ng buhay. Ang bawat araw na magkasama kami ay puno ng kaligayahan at pagmamahal. Sa mga simpleng bagay tulad ng pagtulong sa bahay, ang paghahalaga sa mga tanim, natutunan naming magkasama kung paano maging masaya sa kung anong meron kami.
Sa kabila ng lahat ng pagsubok na nararanasan ko sa nakaraan, si Jacob ang naging aking pag-asa, ang aking lakas, at ang taong nagbigay ng bagong kulay sa aking buhay. Isang araw habang naglalakad kami sa kalsada patungo sa construction site ng bahay na pinapagawa ng pamilya ko, hindi ko maiwasang mapansin si Alex, nakatayo sa malayo, nakatanaw sa amin. Ang mga mata niyang may kalungkutan at malalim na pagkabighani ay muling bumalik sa aking alaala. Si Alex, ang lalaking iniwan ko, ang lalaking nagbigay ng magkahalong saya at sakit sa aking puso, ay naroroon, malungkot na nakatanaw sa malayo. Sana'y hindi ko na siya nakita, ngunit ang mga mata ko ay hindi mapigilang maglakbay patungo sa kanya. Lihim akong huminga ng malalim at tumingin kay Jacob na nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa nakikita si Alex. Tinutok ko ang paningin ko sa harap ko, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga tanawin sa aking paligid. Habang dumadaan kami, isang tanong na matagal ko nang iniiwasan ang muling bumangon sa aking isipan. Paano nga ba ako magsasabi kay Jacob ng lahat ng ito? Paano ko ipapaliwanag na si Alex ay bahagi pa rin ng aking nakaraan? Isang nakaraan na hindi ko matutunang iwanan ng buo. Sa susunod na araw, habang kami ni Jacob ay nagpapahinga sa hardin ng bahay, tila may kalungkutan siyang dala. Hindi ko siya makitang masaya tulad ng dati. Sa kabila ng mga ngiti, may kung anong hindi ko maintindihan sa kanyang mga mata. Sanya, wika ni Jacob. Ang boses niya ay naglalaman ng mga hindi nasasabing salita. May mga bagay ka bang hindi pa kayang sabihin sa akin? Mga bagay na tingin ko'y pilit mong itinatago? Tinitigan ko siya. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang lahat ng nararamdaman ko. Jacob, sabi ko. Alam mo ba na si Alex? Siya ang engineer sa bahay? Nagulat siya. Ngunit hindi ko nakitaan ng galit o pagkabi ko. Lumingon siya sa akin at huminga ng malalim. Alam ko, Sanya, sagot niya. I've known since the beginning. Alam ko ang koneksyon ninyo at naiintindihan ko kung bakit ang kanyang presensya ay patuloy na bumabalik sa iyo. Mahal ko si Jacob, pero sa mga sandaling iyon, ramdam ko na may hindi natatapos na kwento na hindi ko kayang tapusin kaagad. Mayroong malalim na parte ng aking puso na kailangang magpatawad sa sarili at sa mga alaala ng isang lalaki na kahit na nagbago man ang taon ay nanatiling bahagi ng aking pagkatao. Jacob reached out and held my hand. I want you to know I'm here. I understand. And whatever your past is, it doesn't change how I feel about you. Sa kabila ng mga hindi nasabi, alam ko na si Jacob ang aking hinahanap sa bagong buhay ko. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, si Alex ay patuloy na maghuhulog ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin agad. Sa pagdapo ng mga ulap sa langit, alam kong ang paghahanap ng sagot ay magsisimula lamang sa pagtanggap sa aking sarili at sa pagharap sa mga parte ng nakaraan na hindi ko kayang kalimutan. Ngunit sa huli, ang aking landas ay nasa mga kamay ni Jacob at siya ang aking magiging tahanan. Isang hapon, nagpunta ako sa isang maliit na kapihan sa bayan para magpahinga at magmuni-muni. Habang nagpapahinga at umiinom ng kape, nakita ko si Lloyd, ang isa sa mga kasamahan ko noong nasa dating paaralan pa ako.
Hindi ko inaasahan na makikita kami sa probinsya, kaya't agad-agad ako lumapit at bumati sa kanya. "Oy, Sanya! Ang tagal nating hindi nagkita," bati niya habang tinatanggal ang salamin mula sa mata at ngumiti. "Kumusta ka na? Ang saya ko na makita ka ulit." "Oo nga, Lloyd, matagal-tagal na rin. Andito lang ako nagpapahinga, nag-aasikaso ng mga kailangan sa bahay," sagot ko, sabay upo sa tabi niya. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang seryosong ekspresyon sa mukha ni Lloyd at tila may gusto siyang ikwento. "Alam mo, Sanya," simula ni Lloyd, "si Alex, hindi siya nagbago mula nung umalis ka." Tumango siya at may kalungkutan sa kanyang mata. "Nasaktan siya, Sanya. Malaking bahagi ka ng buhay niya. At nang mawala ka, naguluhan siya. Pero hindi siya tumigil. Patuloy siya nagsikap, nag-aral, at nagtrabaho. Para sa araw na babalik ka, handa na siya. Handa na siyang ipaglaban ka." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Si Alex, na sa mga taon ng aming paghihiwalay, ay nagpatuloy at hindi tumigil sa kabila ng sakit at kalungkutan. Ang pag-asa at pangarap na makapiling ulit ako ay hindi nawala. Alam mo ba, Sanya, na kahit na malayo ka, siya ay nagsikap na maging handa pagbalik mo? Dagdag pa ni Lloyd. Gusto niyang maging bukas sa pagkakataon na makapiling ka ulit. Hindi lang bilang isang guro o kaibigan, kundi bilang isang lalaking handang maghintay. Handang maghintay na mahalin mo ng buo at kayang ipagsigawan sa mundo. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Jacob ang mga narinig ko. At mas lalo pa, paano ko harapin si Alex kung muling mag-cross ang aming landas. "Hindi ko alam, Lloyd," sagot ko. Ang tinig ko'y puno ng emosyon. Ang dami ko nang iniwang tanong sa aking buhay at hindi ko alam kung handa akong harapin muli si Alex. Minahal ko siya noon, totoo yun. Ngunit ngayon, may ibang tao na akong kasama sa buhay. Nakita ko ang pag-unawa sa mata ni Lloyd. Minsan, ang mga hindi natin nakikita ay ang mga bagay na pinakamahalaga. Pero anuman ang mangyari, hindi mo na kailangang magmadali. Ang buhay mo, Sanya, ikaw lang ang makakapagsabi kung paano mo nais tahakin ang landas na gusto mo. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumayo kami ni Lloyd at naglakad papunta sa kalsada. Bawat hakbang ko ay tila may magaan na pagkabigat. Parang may nakatagong pakiramdam sa aking dibdib. Si Alex, sa kabila ng lahat ng sakit na dulot ng aming paghihiwalay, ay nagpatuloy sa kanyang landas. At ngayon, ako rin ay patuloy sa pagtahak sa aking sariling daan. Pero ang tanong, kailan ba ako magiging handa na harapin ang aking nakaraan at magpatuloy sa mga kwento ng aking puso? Punong-puno ang aking pag-iisip. Ba't pa ba ako bumalik dito? Anong gagawin ko ngayon? Di ko na alam. At di ko na namalayan ako pala ay naglalakad na. Naglalakad ako patungo sa bahay ni Alex. Bawat hakbang ko ay parang isang mabigat na pasanin. Hindi ko alam kung anong mga salita ang lalabas mula sa aking bibig o kung paano ko siya haharapin. Pero alam kong kailangan kong gawin ito. Kailangan kong linawin ang lahat. Tapusin na ang mga natitirang tanong sa aming relasyon na hindi naman talaga namin binuo. Nang makarating ako sa harap ng bahay niya, nakita ko si Alex na abala sa pagkukumpuni ng mga gamit sa kanilang bakuran. Tumigil ako sandali, huminga ng malalim,
at napagdesisyonan na maglakad patungo sa kanya. Nakaramdam ako ng takot sa dibdib ko, pero alam kong ito na ang tamang oras, ang tamang panahon. Alex, tawag ko. Medyo mahina ngunit sapat upang pansinin niya ako. Lumingon siya at agad kong nakita ang pagkabigla sa mga mata niya. Hindi siya gumalaw agad, pero nang makilala niya ako, napansin ko ang labis na pagkalito na sumunod sa kanyang mga mata. Sanya, ba't ka na parito? May hindi ka ba nagustuhan sa konstruksyon ng bahay mo? Tanong niya. Umiling ako. Hindi tungkol sa bahay ang pinunta ko dito. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimulan ang mga salitang nakatago sa aking isip at bibig. Anong sadya mo? Tanong niya. Alex, I'm sorry. Bungad ko. Habang pinipigilan ang aking pagyak, wala siyang imik. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Pero Alex, sorry. Sorry kasi bigla na lang ako nawala. Sorry kasi naging duwag ako. Sobra ang takot ko noon, Alex. Ayaw ko maging pulutan ng mga istorya ng mga bata. Kapwa ko guro, ng mga tao. Wala akong choice. Ayaw kong idamay ka sa kahibangan ko. Alam kong bawal pero ginusto ko. Ginusto kita. Hindi na ako bata ng mga panahong yun, Sanya. Nasa kolehiyo na ako. Hindi ako minor de edad na hindi alam kung paano magdesisyon para sa sarili. Sobrang sakit. Sobrang sakit na malaman na umalis ka. Nawala ka na lang ng parang bula. Pero wala. Sabi ko sa sarili ko, babalik ka. Babalikan mo ko at magiging okay lahat. Yun lang ang pinanghawakan ko. Yun yung pinanghawakan ko. Kaya may lakas pa rin ako magpatuloy. Pero Sanya, bakit? Bakit sa pagbalik mo may iba na? Bakit na kaya mong maging masaya sa piling ng iba? Bini Alex. Sa tuwing titignan ko siya, parang dinudurog ang puso ko. Tama ba ang naging desisyon ko noon? Pero alam ko, kung pipili man ulit ako, iyon pa rin ang gagawin ko. Masaya na ako ngayon, Alex. Isa kang malaking parte ng nakaraan ko. Nakaraan, Alex. Hanggang noon na lang yan. Masaya ka ba talaga, Sanya? Sanya, hindi nagsisinungaling ang mga mata. Nakikita ko. Masaya ako kay Jacob. Hindi. Pinapaniwala mo lang ang sarili mong masaya ka. Pero ang totoo, takot ka. Takot kang harapin ang totoo. Nanatili akong tahimik. Ang mga salitang binikas ni Alex ay parang sibat na tumama ng malalim sa puso ko. Alam ko, sa kaloob-looban ko, may katotohanan sa sinabi niya. Ngunit may mga bagay na hindi ko maaaring balikan. Hindi ko maaaring ipaglaban. Hindi dahil sa hindi ko kayang mahalin siya, kundi dahil may mga pangakong binitawan ako. Mga desisyong kailangang panindigan. Alex, tama na. Wala nang dapat pag-usapan pa. Ang sabi ko. Ngunit kahit ako, naririnig ko ang pag-aalinlangan sa boses ko. Pilit kong iniwas ang tingin ko sa kanya. Ngunit ramdam ko ang kanyang titig, malalim, puno ng emosyon.
at nagpapahiwatig na hindi matitinag na pagmamahal. Hindi pa tapos ito, Sanya, ang sabi niya, nanginginig ang boses sa damdamin. Bakit ka nandito kung masaya ka na kay Jacob? Bakit mo pa kailangan mapunta dito kung talagang wala na akong halaga sa'yo? Napakagat ako sa labi ko. Pilit nilalabanan ang mga luhang gustong kumawala. Alam kong hindi ko siya masisisi. Sa kanya, ako ang naging buo niyang mundo. Ang pangarap na araw-araw niyang pinanghahawakan. At ngayon, narito ako. Parang isang aninong gumising sa matagalan niyang tinutulog na sakit. Gusto kong matapos na to, Alex. Sagot ko, sa wakas. Kaya ako nandito. Ayokong iwan ka na may natitira pang tanong sa isip mo. Ayokong isipin mo na may babalikan pa tayo. Hindi ko ginustong saktan ka noon. Pero kailangan kong umalis. At ngayon, kailangan kong sabihin sa'yo. Ako ang pumili ng landas na ito. At pinili kong manatili kay Jacob. Nakita ko ang pagbasag ng emosyon sa mukha niya. Ang galit, sakit, at lungkot ay naghalo. At kitang-kita ko kung paano iyon unti-unting pinupunit ang natitirang pagmamahal sa kanya. Pero mahal pa rin kita, Sanya. Hina niyang sabi. Halos hindi ko narinig. Kahit ngayon, kahit maibak na, ikaw pa rin ang iniisip ko. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Huminga ako ng malalim, pilit pinatatag ang aking sarili. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay. Nararamdaman ko ang panginginig nito at mas lalong nanikip ang aking dibdib. Alex, mahal din kita noon, pero tapos na yan. Ang pagmamahal ko sa iyo naging parte ng kung sino ako ngayon, pero hindi ko na kayang balikan yon. Mahal ko si Jacob at hindi ko kayang saktan siya para sa atin. Hindi ko hinihiling na iwan mo siya para sa akin, Sanya, ang sagot niya, at doon ko naramdaman ang tunay niyang paghihirap. Ang hinihiling ko lang, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako minahal kahit kailan. Sabihin mo sa akin na hindi ako naging totoo sa'yo at aalis ako. Magpapatuloy ako at hindi na ako titingin pa sa nakaraan. Napapikit ako. Naramdaman ang pag-agos ng mga luha sa aking pisngi. Paano ko sasabihin iyon? Kayong alam kong hindi iyon totoo. Hindi ko siya kayang lukuhin. Ngunit hindi ko rin kayang bigyan ng pag-asa kung ano mang meron kami. Alex, mahal kita noon, pero hindi na ngayon. At hindi na magiging tama para sa ating dalawa na buhayin pa ang nakaraan. Patawarin mo ko. Sana makita mo rin ang taong para sa'yo. Ang taong makapagbibigay ng lahat ng hindi ko na kayang ibigay. Hindi siya kumibo. Tumayo lang siya doon, tahimik, habang tinatanggap ang mga salitang iyon. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero alam kong nasaktan ko siya ng higit pa sa iniisip ko. Lumakad ako palayo. Iniwang wasak ang taong minsan kong minahal, habang pilit kong iniipon ng lakas para harapin ang desisyong pinaninindigan ko. Habang naglalakad, narinig ko pa rin ang boses niya. Mahina, puno ng pagdurusa. Sana ako na lang, Sanya. Sana ako na lang. Bakit hindi pwede? Bakit hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin pwede?